Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for another Kapalaran sa Pag-ibig para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and such. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Let's see, ano kaya yung mararamdaman ninyo? So we have here the Seven of Wands. Parang meron kayong pinaninindigan dito. Pinaglalaban. Medyo parang nagiging stubborn kayo dito. Maybe because it's a product of somebody na niloko ka. Okay? So, pwedeng magmamatigas ka siguro dito sa tao na to na niloko ka. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles. Kasi, itong tao na to, maaaring siguro gusto niyang bumalik sa'yo. Pero, magmamatigas ka, kumbaga. Okay, parang gusto niya na mag-start all over again kayo. Nangangako siya dito na seryoso siya. Pero since niloko ka nga niya before, medyo hindi mo siya paniniwalaan. Okay? And then let's see, ano kaya yung tatakbo sa isipan mo? We have here the Ten of Wands. So, naiisip mo, kumbaga, yung mga problema na ginawa niya, na idinulot niya sa'yo. Pwedeng naiisip mo na kung tatanggapin ko muli itong tao na to sa buhay ko, baka puro problema lang na naman ang dadalhin niya sa akin. And then we have here the Ace of Swords. Parang gusto mo na mag-usap siguro muna kayo or maging malinaw muna ang lahat-lahat, or pwedeng gusto mo na umamin muna siya sa'yo sa lahat ng mga ginawa niya na kasalanan. Okay, parang kumbaga maayos muna yung mga nakaraan na problema ninyo bago mo kumbaga na i-entertain yung idea na makipagbalikan sa kanya. And then we have here the Emperor, which is you, na talagang umiiral ngayon yung pride mo. Okay? Talagang nagmamatigas ka sa tao na ito. So, tingnan naman natin, ano kaya yung nararamdaman nitong tao na ito towards you. So, we have here the Nine of Cups. So, medyo nag-aantay siya. Umaasa talaga siya. Nababalikan mo siya o nabibigyan mo siya ng chance. And then, we have here the Strength. So, talagang gusto niya na suyuin ka, i-gain muli yung trust mo, magmamakaawa siya sa'yo, will ask for forgiveness, ganyan. And then, we have here the Sun, na parang gusto niya kumbaga na maging happy kayong muli or magkaroon ng happy outcome itong panunuyo niya sa iyo. Okay? But tignan natin kung ano pa yung mangyayari. We have here the King of Cups. King of Cups, pwedeng ibig sabihin nito, mahal ka naman nitong tao na to. Okay? Pero, kaduda-duda nga naman kung niloko ka niya in the past. Okay? And then, we have here the Six of Swords. In fairness, hangad niya rin naman na magkaroon talaga ng positive changes in your relationship. And then, we have here the Two of Pentacles. Bakit kaya to? Two of Pentacles na to. Nagkaroon na siya dito ng realization. Okay? Parang natimbang niya na yung mga bagay-bagay, na-assess niya na ano yung mga nagawa niyang mali, ano yung mga dapat niyang gawin na tama, ganyan. Pwedeng nakita niya na rin kung ano yung halaga mo, kung ano yung nawala sa kanya, ganyan. Kaya, gusto niya kumbaga na magkaroon na ng pagbabago doon sa relationship ninyong dalawa. Okay, pero tingnan natin ano kaya yung magiging outcome nitong eksena na ito. So we have here the Nine of Pentacles.
Nine of Pentacles, this can be you na parang hindi ka kaagad nabibigay sa kanya. Parang ito ka na ini-enjoy mo yung pagiging single mo or pwedeng ini-enjoy mo yung paghabol niya sa'yo or yung panunuyo niya sa'yo. Talagang nagmatigas ka dito. Okay? And then we have here the Hierophant. Parang ang sinasabi mo dito ay will stay single until maramdaman ko talaga na committed ka sa akin, seryoso ka sa akin, or handa mo ko na seryosohin. Okay? And then we have here the Knight of Wands, which is him na patuloy ka na susuyuin. And then we have here the Knight of Cups at patuloy niya na ipaparamdam sa'yo yung pagmamahal niya. So, pwedeng talagang hinahabol-habol ka niya dito. Na the more na parang pinapakita mo sa kanya na you value yourself, na talagang seryoso ka doon sa mga kondisyones mo, mas parang nagiging challenge for him na i-chase ka at to win you back. Okay? Lalong-lalo na nga kung itong tao na ito talagang mahal ka. Okay? And we have your Temperance card, which is saying at the perfect timing, everything will fall into its right place and pwedeng maging kayong muli. Okay? Kumbaga parang kapag balanse ng lahat, kapag kalmado ka na, kampante ka na, that's the time na magiging kayong muli. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? Okay, ano kaya yung mararamdaman ng mga Leo? We have here the King of Wands. Punong-puno kayo dito ng passion. Okay? Ano kaya yung, bakit kaya ganito yung nararamdaman ninyo? We have here the World card na parang sa'yo, it's a new year, it's the start of a new chapter in your life, new me, ganyan. Parang ready ka na to venture into new adventure, new love life, parang ganyan, looking forward to it ka. At parang confident ka dito sa self mo na finally, bagong taon, bagong events, bagong person, ganon. Okay? And then we have here the Six of Swords na parang ready ka na to really embark on that journey, to have positive changes in your life, ganyan. Pwedeng ibig sabihin din yan, handa ka na talaga to really move on. And then we have here the Four of Wands. Parang looking forward ka na dito into finding true love, finding somebody na talagang siseryosohin ka, magko-commit sa'yo, bagong karelasyon na talagang seryoso. Okay? Pero tingnan natin, ano pa kaya yung tatakbo sa isipan mo? So, we have here the Five of Wands. So, naiisip mo rin naman kumbaga yung mga nangyari siguro sa'yo, yung mga conflicts na naranasan mo, mga problema, ganyan. And then, we have here the Page of Wands. Parang may naiisip ka dito na tao. This can be a new person siguro. It can also be a fire sign. Maybe, naiisip mo yung conflict ninyo nitong tao na ito. Yeah, parang nagdadalawang isip ka pa rin dito sa tao na to And then we have here the Knight of Swords. Parang gusto mo siyang layuan. Gusto mo na move on na talaga dito sa tao na to, pero hindi mo talaga maiwasan na minsan naaalala mo pa rin kung ano yung nangyari, yung conflict between the two of you. Or pwede rin na ibig sabihin yan
may mga bagay talaga na hindi na maisasaayos pa. Kaya kumbaga yung mga naiisip mo na mga conflicts na ito yung nagiging motivation mo na parang, hindi na talaga kami pwede, kailangan ko na talagang mag-move on, hindi na talaga ito masasaayos pa kasi magkasalungat kami, may maraming mga bagay na hindi kami pinagkakasunduan, kaya it's best na mag-move forward na lang ako. Okay? Pero tingnan natin, ano kaya yung naiisip nitong tao na ito, yung person na naiisip mo? Okay? Ano kaya nararamdaman niya? So, we have really 3 of Pentacles. In fairness, medyo naiisip niya na makipag-ayos sa iyo. Okay? Na magsimula kayong muli. New beginning. Parang medyo nare-realize niya na dito, natatauhan na siya. Na siguro, na-realize niya na yung relationship ninyo before, mas kampante siya, mas secured siya, or with you, pwedeng magkaroon siya ng mas magandang buhay, pwedeng ganyan, kaya nai-entertain niya na makipag-ayos sa'yo. Pero ano kaya yung humahad lang dito sa pag-iisip niya na ito? So, we have here the 9 of Wands. Medyo nararamdaman niya rin siguro yung hesitation mo. Nararamdaman niya siguro na umiiwas ka na or talagang may distance na between the two of you. Pwedeng siguro nakikita niya na naka-move on na yata siya sa akin or nag-move on na siya. Gagambalain ko pa ba siya or hindi na, mukhang parang okay na siya. And then we have here the Wheel of Fortune. So ayun nga, may mga nakikita siyang mga positive changes in you na pwedeng ayaw niya na siguro na magulo ka pang muli. Okay? And then we have here the Knight of Cups. So, problema niya kung paano kanya i-approach or kung i-approach ka pa ba niya. Okay? Pero syempre, kung kailan handa ka nang mag-move on, di ba? Kung kailan parang motivated ka na talaga na kakalimutan ko na siya, mag-move on na ako, saka naman siya mag-iisip na, balikan ko kaya siya, makipag-ayos kaya ako sa kanya. Ganyan. But let's see, ano kaya yung magiging outcome nitong eksena na ito? So, we have here the Queen of Cups, the Devil. Matetempt ka na naman, girl. Okay? Kasi iiral na naman yung pagmamahal mo dito sa tao na ito. And then we have here the 3 of Cups. Once na magparamdam lang yung tao na yan sa yung muli at makipag-ayos nga at makipagbalikan, mahihirapan ka na naman to resist him or her. Okay? And i-expect mo talaga na i-approach ka nitong tao na ito and then parang makukuha niya muli yung loob mo no matter how hard you try to resist him. Okay? So, itong move on mo na eksena sa mga susunod na mga araw, charot-charot mo lang yan. Kasi, once nga na magparamdam siya, wala. Wala itong eksena mo na to na feeling, new me, new year. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Chariot. Maaring sa mga susunod na mga araw, parang magiging maganda yung progress mo in whatever things that you are doing. There is parang success, okay? Pero since this is a love reading, this might mean na you are moving on, moving forward, or kung in a relationship ka man ngayon, ibig sabihin, nagkakaroon ng magandang progreso.
yung relationship ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Knight of Swords na talagang napaka-determined nyo dito or mo dito to really move, do something na i-improve ng love life mo, okay, or kung nag-move on ka, talagang motivated ka dito na gumawa ng action para maka-move on ka na. Okay, and then we have here the Queen of Cups na parang oo, mahal mo yung tao, pero you are trying to resist siguro yung feelings na yan, talagang sinasabi mo sa self mo na kailangan na nating umusad, kailangan na nating mag-move on. Okay, but if you are in a relationship, this might mean that your love for each other will even grow stronger. Okay, and then we have here the Ace of Pentacles. Ibig sabihin, parang, again, if you are in a relationship, mas nagiging serious, mas nagiging deeper, at parang lumilevel up na kumbaga yung relationship ninyo with each other. Ngayon, kung ikaw ay, pasensya na po kasi dalawang story, okay, yung nakikita ko. So, kung ikaw naman ay moving on, ibig sabihin, you are trying to move on and seek a better relationship, a better person, kung saan talagang mas committed. Okay? And then, tignan naman natin ano kaya yung tatakbo sa isipan mo. We have here the Four of Swords. So, parang you want to be relaxed, ganyan, walang problema, walang iniisip, parang gusto mo lang na peaceful ka, ganyan. So, pwedeng ibig sabihin nito, walang gumugulo sa isipan mo. Okay? And then we have here, the Emperor. Parang nagiging stronger ka talaga dito. Alam mo yung gusto mong gawin. Alam mo yung dapat mo na gawin. At pinaninindigan mo yon. And then we have here the Ace of Cups, which is a new beginning talaga, kung saan mas nag-uumapaw yung love, parang ganyan. So, yun yung naiisip mo na makakahanap pa ako ng bagong love. Ganyan, deserve ko yon, na talagang mamahalin ako. Ganyan. And then we have here the Nine of Cups na sinasabi mo sa self mo na handa akong mag-antay for that true love, for that right love that will come into my life. And ayaw kong problemahin ito. I will just wait. I will just relax. Okay? Pero tignan natin, ano kaya yung magiging problema or hadlang dito sa mga pangyayari na ito or mangyayari na ito. So, we have here the Strength card. Ibig sabihin, ang hadlang is yung confidence mo sa self mo. Okay. Medyo siguro along the way, makakaramdam ka ng doubts. Medyo maiinip ka rin siguro ng onte. Parang nakakaramdam ka ng insecurity na, bakit parang ang tagal-tagal niya? Parang wala naman na yatang magkakagusto sa akin. Wala na yatang akong matatagpuan pa. Parang ganyan, hindi na yata ako magkaka-love life muli. Okay? So, kailangan mo lang talagang to have strength. And then, we have here the King of Pentacles. Isa sa mga problems is mabagal lang talaga kasi na dumating sa'yo itong right person mo. Okay? Kasi, parang ang concentration ngayon nitong person mo palaguin yung sarili niya, yung career niya. Talagang ano siya, this is somebody na he wants or she wants to accomplish something in life bago siya mag-settle down. Kumbaga, ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na basta-basta lang. Na parang kapag papasok siya sa isang relationship, alam niya na handa na niyang ibigay ang lahat-lahat. At kumbaga may bit-bit siya.
Okay, so pwedeng nagpapayaman pa tong tao na to, nag-iipon, kumbaga, para pag panahon na na maging kayo, meron siya kumbaga na ipapakita sa'yo, meron siyang ipro-provide for you. Okay? So, as of the moment, medyo undergoing pa siya doon sa transformation na yon, or pwedeng baka ikaw yung may kailangan na i-transform sa buhay mo bago mo makilala talaga tong tao na ito. Okay, maybe you need to be more confident with yourself. Okay, and then we have here the Judgment card. Parang meron ka pang kailangan na ma-realize sa self mo, self-discovery, pwedeng ganyan. Parang focus mo muna on yourself before really finding this true love. Okay? But let's see, ano kaya yung magiging outcome nitong kwento na to? Ten of Pentacles, ibig sabihin, magkakaroon ka talaga ng relationship kung saan you will be happy and content in all aspects. Okay? And then we have here the Eight of Wands. And once na dumating sa'yo itong tao na ito, parang mabilis na ang usad. Kumbaga, ang tagal mo man siyang inantay, pero once na dumating siya sa'yo, mabilis na yung mga pangyayari. Okay, parang nagkakilala kayo ngayon, na in love na kayo agad-agad. Pwedeng bukas ikakasal na kayo. Pwedeng ganon. And then we have here the High Priestess. So, ibig sabihin, you just need to be kampante and making the right decisions for yourself. And then we have here the King of Swords na napaka-straightforward nitong tao na to pag dumating sa'yo. Alam niya kung anong gusto niya. Hindi siya magpapaligoy-ligoy sa'yo. Kapag umamin na siya, pag nagkakilala na kayo, I like you, I love you, I wanna marry you. Ganon ang eksena, girl. Ganon kabilis. Okay? Kaya habang wala pa itong tao na ito sa buhay mo, concentrate on yourself. Okay? Kasi once na nga dumating siya, parang iikot na ang mundo mo na naman sa kanya. Mawawala ka na naman, wala ka ng time para sa sarili mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.